So ito yung problema dito guys, no? Itong brake master ng Mio ito. May problema na to sa loob. So hindi siya bumabalik. Ayan. Ayan. Hindi siya bumabalik na. So tanggalin natin to. Ito. So ang pagtanggal nito 10mm, gamitin nyo na nahihabi. Ayan. Meron ako dito yung circlip flyers. So ito yung ginagamit ko pantanggal ng lock dito. So ito yung loob guys. So tanggalin ko yung guma. Ipitin ko lang. Ayan. Tanggal na. So tatabi ko lang. Dapat pang ipit na ganito. Yung pangbuka sana ay pang close. Ito kasi pabuka eh. Pang close dapat pala meron ako. Kasi hindi pare-pareho eh. Bali, try ko siyang gamitin. Paikot na siya. Yan. Bukas mo dyan. Ay, salamat. Diyos ko natanggal. Ito. Natanggal ko rin. Bali ito yung lock. So kailangan pala na dito panungkit na ganito. Yung pang-ipit na ganito. Pang Mio Sol dapat pang-ipit. Ito kasi pang-buka. Dapat pang-ipit. Ganito ang pang-ipit. Tawag ito. So ito, pwede na itong hugutin. Bali ito yung panghugot ko. Iba kasi yung pang-ipit ko eh. Pag ganun, patiko. Pwede lang to siya sa mga euro na 110 XRM, yung ganyan. Pero sa Mio Sol, hindi siya pwede. So hugutin ko na yung piston. Oh. So ito yung piston. Yung kalawang na. So punta sa clearance. Siguro naman mga kuya ko, ano na sila doon, ayos na sila. Wala nga. So, ganyan ang style niya. Ano lang yan, tradisyon na lang yan talaga. So yun guys. Check ko yung piston. So ayan yung piston. May kalawang na siya. Ayun nga. Pumutok yung mga extension. Bali lilinisin ko yan. Bali ito yung nabili ko na master repair kit para sa brake master ng Mio Sol i125. Ito yung bago kong nabili. Ito. Tapos ito yung luma. Pareho lang sila ng size. So sa brand lang sila nagkakaiba kasi ito Yamaha. So itong spring ito pwede pa. Pati yung mga washer, pati itong guma. Pero ito pwede pa rin ito. Pero ang gagamitin ko ito na lang bago. Sigurado.
So ayun, sa wakas na ikabit ko rin. Silipin ko yung naman ng ano, kung nabawasan ba o hindi. Wala nang laman, lagyan ko. So salan tayo. Ayos na yun. Palilitan natin ng malinis na brake fluid. So, balik natin yung takip. Laglag. So, check ko lang kung okay na ba yung lock. So okay na yung lock, wala nang tagas. So lagyan natin to. So bago nyo lagyan ito lagyan nyo ng pang lubricate guma ay yung ano, langis. So then play ulit natin. Ayos. So pwesto natin to. So, presyo nila ng konti ito para may pasok itong lock. So, bago natin i-lock to, try natin. Ayan. So, yan, kitang-kita nyo. Hindi na siya nag-stuck up. And ito yung ating lock para dito, 10mm, tapos yung yabi 10mm din na range. So higpitan natin to. Tips ko nga pala sa inyo guys, para madaling maipasok yung lock. Yan. Dapat yung dulo ng, kung pansin nyo, yung dulo ng circlip, yan nakaplat siya dito. Pantay, hindi siya lumampas. Kasi pag ito lumampas, itong dulo ng circlip, hindi agad siya papasok yung lock. Mahihirapan. Kaya ginawa ko, pinantay ko muna. Ayan, pantay. Ang dali, ang bilis may pasok yan. So, nilagyan ko ng plastic para yung brake fluid hindi magkalat sa play rings. So, ayan. So dito guys, huwag niyong kalimutan to. So Phillips yung gamitin nyo para hindi ito tumatanggal. So bali ito, isalpak na to dito sa piston. So ang sunod nito, itong lock, pangulin na lang yan, tapos spring. Ganyan ang pagpasok niya sa loob. Ganyan ang posisyon niya. Sunod yan lang, tapos ito. Salpak na natin. Ito. So yung spring na malaki sa loob. Ayan. Spring na malaki sa maliit sa bungad. Ganun na. Ayan. Tapos lagyan natin ang lock. So yung lock na aking gagamitin, itong luma na lang.
pwede pa naman to. So yun kasi makikita nyo sa loob may lock ito. Meron siyang dalawang butas. Dapat ganitong klase na gagamitin nyo yung pang-ipit. Ito kasi pambuka dapat eh. Sa sunod meron kayong pambuka na ganito tapos pang-ipit na ganito para sa Mio. So,